Sa previous episode, bigla ang inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang kaiju ang isang lungsod, agad na dumating ang defense force para maligpit ang halimaw na ito nang di na magdulot pa ng malalang pagkasira. Matagumpay nilang napatay ito at matapos ang labanan ay agad na nilinis ng mga tagalinis ang dambuhalang nilalang na ito. Isa sa mga tagalinis ay ang ating bida na may pangalang Kafka at matagal na niyang pangarap na maging kasapi sa defense force, kaso lang ay malas siya pagdating sa pag-apply dito. Isang araw ay inatake ulit sila ng halimaw at muntikan pang mamatay si Kafka sa pangyayari, pero sa kabutihang palad ay naligtas sila ng defense force at agad silang sinugod sa ospital kaso lang nagkaroon ng nakakakilabot na pangyayari kay Kafka na kung saan, biglaan na lang pumasok sa bibig niya ang isang halimaw at ito'y gumawa sa kanya bilang isang halimaw na kaiju. At sa pagpapatuloy, ayaw ni Kafka na masaktan si Hoshan kaya nag-alangan siyang harapin ito dahil ang mga kamao niya ay parang mga sandata na nakakamatay, habang nag-iisip pa siya ay bigla siyang sinaksak ni Hoshan kaya alam niyang hindi siya mabubuhay kung hindi niya sineseryoso ang laban. Sumugod ulit si Hoshan para sa isa pang atake kaso nagawang umiwas ni Kafka sa pamamagitan ng pagtalon pabalik, ngunit hindi ibig sabihin nito ay nakatakas na siya sa galit ni Hoshan dahil hinahabol pa rin siya. Hindi niya magawang patigasin ang katawan niya ng mabilis para kontrahin ang mga atake nito. Maaaring hindi siya mas malakas kay Kafka pero mas mabilis siya kaysa sa kanya. Akala niya ay kamangha-mangha si Kiko sa paggalaw sa labanan pero ngayon, mukhang hindi na tao si Hoshan dahil sa bilis ng paggalaw nito at muli siyang sumugod at kahit nagawang pigilan ni Kafka ang isang fatal na sugat, naputol pa rin ang kanyang katawan at nalantad ang kanyang core. Sinusubukan niyang alamin kung anong klaseng galaw ang ginamit ni Hoshan para masaktan siya dahil hindi niya ito nakita, kaya't naghanap siya ng lugar kung saan pwede niyang ayusin ang kanyang nasirang katawan. Ito ang unang beses na kailangan niyang mag-regenerate ng katawan at halatang malaki ang kain nito sa kanyang lakas, kaya hindi na siya pwedeng masugatan ng ganoon muli. Si Hoshi ay patuloy pa rin sa pagtugis at nagulat sa buong laban, binibigay na niya ang buong lakas niya pero napipigilan pa rin siya ng kaiju kaya't siguro ang tigas nito ay at least na sa 8 subalit hindi lang iyon ang kakaibang bagay, hindi normal ang paraan ng pakikipaglaban ng kaiju na ito. Pero hindi na mahalaga iyon dahil ang kailangan lang niya ay siguraduhing hindi makaka-counter si Kafka sa susunod na atake. Sinisingil niya ang kanyang mga blades at nang marami na itong kapangyarihan ay pinakawalan niya ang energy wave sa direksyon ni Kafka, at alam ni Kafka na delikado ito kaya't sinubukan niya na umiwas pero naputol pa rin ang kanyang binti. Ang sandali ng pagka-paralyzed dahil sa nawawalang binti ay sapat na para lapitan siya ni Hoshi at tapusin siya. Sinugod ni Hoshi ang core ni Kafka pero nagulat siya nang malaman na si Kafka ay nagkaroon ng mga ngipin para agawin ang kanyang blade at pigilan itong maka-fatal sa core. Ngayon, hindi na mahugot ni Hoshi ang blade kaya't sinamantala ni Kafka ang pagkakataon para gumanti at binitawan ang isa sa kanyang mga mega punches, pero dahil ayaw pa rin niyang patayin si Hosha ay itinutok niya ito sa lupa at pinalipad si Hoshi sa presyon ng suntok, at nang mawala si Kafka sa paningin ni Hoshi dahil sa alikabok ay naglaho si Kafka. Sa gabi ay nadismaya si Hoshi sa kanyang sarili dahil nabigo siyang talunin ang Kaiju number 8, pero kailangan pa rin niyang i-report ang nangyari kaya't tinawagan niya si Mina sa radyo at in-inform siya tungkol sa sitwasyon, samantala si Kiko ay nag-iisip ng malalim tungkol kay Kafka. Maaring nailigtas niya siya noong exam pero tama bang maniwala siya sa kanya na siya ay isang kaiju? Biglang dumating si Kafka matapos bumalik sa anyong tao at ang tunay na damdamin ni Kiko tungkol sa kanya ay malinaw na tulad ng excitement sa kanyang mukha. Humingi ng paumanhin si Kafka sa pagiging tanga dahil tiyak na nag-alala si Kiko para sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng regeneration na ginawa niya para makarecover mula sa laban kay Hoshi, ay halos mawalan ng lakas si Kafka at muntik nang bumagsak kaya't kinailangan siyang masalo ni Kiko at humingi ng paumanhin si Kafka sa kanya dahil hindi niya natapos ang laban kay Kaiju number 9, pero sinabi ni Kikoro na ayos lang dahil balak niyang personal na bumawi at patayin ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngumiti si Kafka sa kanya pero nagsimulang lumakad palayo kahit na nasa masamang kondisyon siya. Sabi niya gusto niyang puntahan sina Ichikawa at Iharu dahil malubha ang mga sugat nila, pero dinala siya pabalik ni Kiko at tinanong kung may medical na degree ba siya na balak niyang gamitin para tulungan sila. Nasa pangangalaga na sila ng Defense Force at sa bagong medikal na teknolohiya na kanilang na-develop, mabilis na gagaling sina Ichikawa at Iharu at dapat alalahanin ni Kafka ang kanyang sarili dahil hindi lang siya nakita ng ilang mga opisyal, nakipaglaban pa siya kay Vice Captain Hoshi.
Kung hindi siya mag-iingat ay magiging madali para sa kanila na madiskubre siya. Habang tinatapos ng lahat ang kanilang mga target at naghahanda ng umuwi ay malalim ang iniisip ni Hoshi tungkol sa kanyang laban kay Kaiju number 8. Lumapit si Maya sa kanya dahil bihira siyang makita na ganito kaaburido kaya't kinuha na niya ito ng litrato para may alaalang maipakita. Tinanong niya si Hoshi kung talaga bang malakas si number 8 at kinumpirma ito, na isa ito sa pinakamalakas na nakita niya at kung totoo iyon, anomalya si number 8 dahil wala pang kaiju na kasing lakas nito sa nakaraang 5 taon. Maswerte na wala pang naging casualty dahil dito, at hindi rin ito mukhang tipo na basta-basta lang umaatake ng mga tao kaya't kakaiba talaga ang laban nila para kay Hoshi. Nagkaroon ito ng pagkakataong suntukin siya pero pinili nitong hampasin ang lupa imbis na siya, at sa buong laban ay parang isang tao ang kalaban ni Hoshi imbis na kaiju. Sinabi niya kay Hoshi na magpahinga muna siya dahil siguradong pagod na siya sa laban, at siya na ang bahala dito at tungkol naman kay number 8, hindi mahalaga kung anong klaseng kaiju ito o gaano ito kakakaiba kumilos, trabaho nilang i-neutralize ito. Biglang nakatanggap sina Hoshi at Mina ng ulat mula sa isa sa mga pinuno ng Platon, katatapos lang nilang kausapin sina Ichikawa at Iharu at na-inform sila na ang kaiju na nanakit sa kanila ay ang parehong kaiju mula sa exam. Higit pa doon ay nang una nilang makita ito ay nasa anyong tao ito. Sa parehong oras ay muling nasa anyong tao si Kaiju number 9 at naglalakad sa kalsada nang may huminto na kotse sa likod niya. Ang lalaki sa kotse ay pauwi na mula sa trabaho kaya gusto niyang alisin sa daan ang nakatayo sa gitna ng kalsada. Itinaas ni Nine ang kanyang daliri para patayin ang nakakainis na tao na ito gamit ang kanyang finger bullets pero nagbago ang isip niya at naglakad sa likod nito. Natakot ang lalaki sa kotse at lalong kinabahan nang makita niyang lumaki ang ulo ni Nine at pagkatapos ay nilamon siya ng buo, ilang sandali pa ay nag-transform si Nine sa anyo ng lalaki at nagmamaneho papalayo habang nakikinig sa balita. Ang susunod niyang gagawin ay hanapin ang paraan para patayin si Kafka. Sa ospital ay kakagising lang ni Ichikawa at sinalubong siya nila Kafka at Kiko na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Masaya silang makita na okay si Ichikawa at nagpasalamat si Ichikawa kay Kafka sa pagligtas sa kanya, pero sa reaksyon ni na Kafka at Kiko ay tila hindi niya dapat sinabi iyon. Hindi napansin ni Ichikawa na nasa kwarto rin si Iharu, ngayon ay iniisip ni Iharu kung bakit nagpapasalamat si Ichikawa kay Kafka kung si Kaiju number 8 ang nagligtas sa kanila. Mabilis na nag-isip si Kiko at sinabi na nagpapasalamat si Ichikawa kay Kafka dahil sa pag-identify ng spores sa Mushroom Kaiju. Dahil malaking tulong ito sa laban. Naintindihan naman ni Iharu ang paliwanag kaya tinanggap niya ito, kahit na nagtataka pa rin siya kung bakit isang kaiju ang magligtas ng mga tao at nagawa nitong wasakin si number 9 sa loob ng ilang segundo, kaya't kahit para kay Iharu ay cool pa rin ito kahit hindi niya maintindihan kung bakit namula si Kafka pagkatapos marinig iyon. Nang sa wakas ay makalabas sina Ichikawa at Iharu mula sa ospital, nagulat sila nang malamang naghanda ang buong team ng surprise party para sa kanila. Ang party ay para ipagdiwang ang unang matagumpay na misyon ng lahat kaya't hinintay nilang makabalik ang dalawa para makasama sila. Ngayong kumpleto na ang lahat, sinimulan na ni Kafka ang party pero hindi niya inaasahan ang nangyari pagkatapos. Ipinakita sa kanila ang pinakamagandang A6 Woo beef sa mundo dahil ang chef ay hindi magsisilbi ng mas mababa sa isang tao tulad ni Izumo. Nagreklamo si Izumo dahil naalala niyang sinabihan niya ang chef na huwag masyadong magarbo, pero tiniyak ng chef na hindi siya singilin ng extra para dito at ang buong sitwasyon ay nagpakilala kay Kafka kung sino si Izumo at nagulat si Kiko na hindi pa alam ni Kafka ang tungkol dito. Si Izumo ay literal na bayani sa teknolohiya dahil ang Izumo Technology ay ang pinakamalaking tagagawa ng anti-kaiju weapons sa bansa at sila rin ang gumawa ng mga suot na suot ng lahat ng Defense Force soldiers. Kaya't siya marahil ang pinakamayamang tao sa Japan ngayon. Pinagsabihan ni Hasha ang lahat sa party na bihira silang magkaroon ng ganitong pagkakataon kaya't dapat nilang siguraduhing mag-enjoy sila ng todo. Nagsimula ang party at naging masaya ito kaya't nagpasalamat si Ichikawa kay Hoshi sa kabutihan nito. Subalit hindi lang kagandahang loob ang dahilan ni Hoshi sa pag-set up ng party ay mayroon pa siyang ibang inaasahan. Di nagtagal ay nagsimula ang palabas habang ang mga tao ay nagsimulang magtalo at tinawag ni Kiko si Iharu na masyadong abala sa pagpapasikat, pero ayaw ni Iharu makinig dahil ang sabi niya ay wala itong ginawa kundi magpasikat sa mga laban.
Hindi lang sila ang nag-aaway dahil sa bawat sulok ay may mga taong nagsimulang magtalo tungkol sa maliliit na bagay na nangyari sa misyon, ngunit hindi ito masama dahil nag-uusap lang sila at sinusubukang malaman kung ano ang pwede nilang pagbutihin sa susunod, ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng regular na pagtatalo. Samantala ay sa labas ng hallway, nag-uusap si Izumo at ang chef at ipinahayag ni Dojay kung gaano siya kasaya nang tawagan siya ni Izumo dahil akala niya ay hindi na niya ito makikita pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Tinanong niya si Izumo tungkol sa kanyang ama at wala namang nagbago sa kanilang relasyon dahil patuloy na tumatanggi si Izumo na kausapin ang kanyang ama pagkatapos ng isang insidente. Biglang dumating si Kagari at narinig niya ang lahat, pero alam niyang private ang usapan kaya't nagpatuloy na lang siya sa paglalakad papunta sa banyo at sa loob. Sa wakas ay napakalma na ni Hoshi ang lahat at sinabi niya na may anunsyo siyang gagawin at tinawag niya si Kafka at sinabi na kinikilala siya para sa tulong na ibinigay niya noong huling misyon. Ang impormasyon niya tungkol sa Spores ay nakaligtas ng maraming buhay kaya opisyal siyang pinopromote bilang ganap na miyembro ng Defense Force. Nagdiwang ang lahat para sa mga nagawa ni Kafka at kinabukasan ay opisyal na siyang itinalaga ni Mina. Masaya siya pero gusto rin niyang maging maingat na hindi magsalita nang wala sa oras tulad ng dati kaya't awkward siyang nagpaalam, pero habang paalis siya ay pinaalalahanan siya ni Mina na marami pa siyang kailangang gawin bago siya makasama sa tabi niya, na nagpapakita na naaalala pa rin niya ang pangako nila ni Kafka. Masayang tumugon si Kafka na hindi niya siya bibigwin, pero dahil sa pagsasalita niya nang wala sa oras ay pinapagawa siya ni Mina ng 50 push-ups, kailangan pang dumalo ni Mina sa isang meeting tungkol sa paglabas ni Kaiju No. 8 at 9 kaya't kailangang tanungin ni Kafka si Hoshi tungkol sa mga papeles para sa bago niyang status bilang opisyal. Sinabi rin niya na si Hoshi ang nagrekomenda sa kanya para sa promotion kaya't dapat niyang tuparin ang mga inaasahan nito. Hating gabi na at nagising pa rin si Kafka at nag-aaral tulad ng dati. Pero dahil matagal na siyang nagising ay nagpasya siyang matulog na bago pa siya pagagalitan ni Hoshi dahil sa matagal na pagtulog. Pero habang palabas siya ng kwarto, napansin niyang bukas pa rin ang mga ilaw sa training room kaya't sinilip niya ito at doon niya nakita si Hoshi na nasa kalagitnaan ng kanyang training routine, mukhang gumagawa siya ng mental training partikular na sa laban na nangyari kaninang umaga. Hinahanap niya ang mga paraan kung paano pa mapapabuti ang kanyang mga atake at ang sobrang seryosong itsura ni Hoshi ay medyo kinakatakutan ni Kafka kaya't nadapa siya. Doon napansin ni Hoshi si Kafka at nagreklamo na nagising pa rin ito ng ganoong oras. Tinanong ni Kafka si Hoshi kung bakit siya rin ay nagte-training ng late, kaya't ipinaliwanag ni Hoshi na kailangan niyang siguraduhin na kaya niyang tapusin si Kaiju No. 8 sa susunod nilang pagkikita. Iniisip niya ng husto ang laban at napagtanto niya na nagkamali siya sa simula pa lang dahil maaari sana siyang manalo kung nag-all out siya mula sa umpisa. Walang normal na opisyal ang kayang harapin ang halimaw na kasing lakas ng 8 o ng 9, kaya't kailangang siguraduhin ni Hoshi na sapat ang lakas niya para gawin ito. Napagtanto ni Kafka kung gaano kahirap ang trabaho ni Hoshi para maprotektahan ang lahat kaya't nangako siyang susubukan niyang matugunan ang mga inaasahan nito. Inilagay ni Hoshi si Kafka sa headlock dahil sa pagiging presumptuous nito habang ang combat power niya ay 1% pa lang, pero kung gusto niya talagang makatulong, ayos lang kay Hoshi na maabot ni Kafka ang 1% ng inaasahan niya sa ngayon. Tapos na si Hoshi sa kanyang training kaya't babalik na siya sa main office at sinabi kay Kafka na siguraduhin niyang matulog na siya, pero sa langit ay may paparating na panganib dahil may bagong humanoid na Kaijo na naghahanda ng atake kasama ang kanyang fleet ng aerial Kaiju. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.